Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Bumaba yung axis ng ITCZ at bahagyang humina yung epekto nito dito sa area ng Visayas. So nabawasan na yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ, pero makikita pa rin natin dito sa ating latest satellite images na may mga makakapal pa rin tayong kaulapan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So dahil sa ITCZ, itong Intertropical Convergence Zone, ito nga yung salubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Yung area na kung saan nagsasalubungan yung hangin, nakakaroon tayo ng mga kaulapan. At ngayong araw, itong ITCZ magdudulot ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Western Visayas, pati na rin dito sa area ng Palawan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ITCZ pa rin yung umiiral, pero mas maaliwala sa panahon na ang ating mararanasan. Sasamahan lamang yan ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. At dahil naman sa isang frontal system, ito yung boundary ng mainit at malamig na hangin. Dito sa extreme northern Luzon, makakaranas tayo ngayong araw ng mataas na tsansa rin ng mga kaulapan at pag-ulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, so sa rest of Luzon at sa rest of Visayas, ay mainit at malinsangang panahon muli ang ating mararanasan ngayong araw. Pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, maghanda tayo sa mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayong minomonitor or namamataang low pressure area o namang sama ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so Metro Manila at malaking bahagi ng mainland Luzon. Ngayong araw, asahan pa rin natin itong generally fair weather. Maaliwala sa panahon pero hindi nangangahulugang wala tayong pag-ulan na mararanasan. Itong area ng extreme northern Luzon, Batanes at Pabuyan Islands, asahan nga natin, especially mamayang hapon hanggang sa gabi, ang mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na thunderstorms dulot ng frontal system. Maximum temperature forecast para sa Lawag ngayong araw, posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. 37 degrees sa bahagi ng Tuguegarao, 25 degrees Celsius sa Baguio City, 34 degrees sa Metro Manila, 32 degrees sa Tagaytay, at 33 degrees Celsius sa Legazpi City. Dito naman sa area ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, itong ang bahagi ng Palawan at itong western sections ng Visayas at Mindanao, kahit na humina na yung epekto ng ITCZ, makakaranas pa rin tayo ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan ngayong araw. So muli itong area ng Palawan, Western Visayas at Zamboanga Peninsula, maghanda pa rin tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. So nabawasan na ngayong mga pag-ulan na dulot ng ITCZ dito sa rest of Mindanao. Gayun pa man, itong area ng Southern Mindanao, dahil nga sa mga nakarang araw, nakapagtala tayo ng mga matitinding pagbaha sa areas na ito. Kahit na may mahinang pag-ulan man tayong maranasan, ngayong araw, since saturated na yung lupa, hindi na ito makakarga ng tubig, asahan pa rin natin na natiling mataas yung tsansa ng mga flash floods at landslides sa mga nabanggit na lugar. Kaya patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga hazards na ito. For rest of Visayas, ay easterlies na yung magiging prevailing weather conditions natin. So asahan na rin natin yung bahagyang pagtaas ng ating mga temperatura sa areas na ito. Asahan na rin natin yung mga tsansa ng brief after ng rain showers or thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa Kalayaan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 30 degrees Celsius. 31 degrees naman sa Puerto Princesa, 30 degrees sa Iloilo, 32 degrees sa Tacloban at sa Cebu. Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 34 degrees naman sa Davao at 33 degrees Celsius sa area ng Zamboanga. At para naman sa ating heat index forecast ngayong araw, inasahan natin, heat index dito sa Metro Manila for today, posibleng maglaro mula 40 to 42 degrees Celsius. Highest heat index sa buong bansa, posibleng umabot ng 45 degrees Celsius, especially dito sa area ng Pangasinan. So makikita natin dito sa ating forecast heat index map, malaking bahagi pa rin ng Luzon as well as itong Visayas, since nabawasan na yung mga kaulapan na dulot ng ITCZ. Itong mga areas na ito, maraming lugar pa rin na makakaranas ng danger levels of heat index. Kaya
Paalala na lang sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen o yung may mga existing medical conditions na kung maaari iwasan po natin yung outdoor activities sa oras ng alas 10 ng umaga hanggang sa alas 3 ng hapon dahil ito nga yung time period na kung saan ay tatala natin itong matataas na temperatura. Kung hindi man maiwasan yung outdoor activities na ito, ugaliing uminom ng maraming tubig, stay hydrated po tayo, magdala ng pananggalang sa init at manatili sa well-ventilated areas para maiwasan ang panganib ng heat stroke. Sa kalagayan ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas, anumang baybayin na ating kapuluan, at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman sa ating weather outlook sa mga sunod na araw, so ating 4-day forecast, simula bukas araw ng Miyerkules hanggang sa Sabado, inasan pa rin natin na magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng frontal system dito sa extreme northern Luzon. So Batanes at Babuyan Islands, possibly itong northern portion ng Mainland Luzon, makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa mga susunod na araw. So dulot po yan ng frontal system, muli, ito yung boundary ng mainit at malamig na hangin. At inasahan natin na starting tomorrow, araw ng Miyerkules hanggang sa Huwebes, ay mas mababawasan pa yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ. So improving conditions or improving weather conditions sa ating inaasahan dito sa area ng Palawan, Visayas at Mindanao. Mapapalitan yung ITCZ ng tag-iral ng easterlies, yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. So improving conditions over the next for the next 2 days over most parts of the country. Pero ngayon pa man, dahil sa easterlies, madalas pa rin or mataas pa rin yung tsansa ng mga afternoon rain showers or thunderstorms. Hindi lang natin inaasahan na magtutuloy-tuloy yung mga kaulapan at pag-ulan. Pero starting Friday hanggang sa Saturday, so towards the end of the week or over the weekend, inaasahan natin na unti-unti nang magpaparamdam or iiral yung tinatawag nating southwesterly wind flow. Ito yung panimulang hangin umiihip bago southwest monsoon, yung hangin habagat. So itong southwesterly wind flow, in short, ito yung hangin na nanggagaling sa timog kanluran. Inaasahan natin na makaka-apekto ito sa western section ng Luzon starting on Friday. So sa nabanggit na lugar, itong western area or western section ng Luzon, towards the end of the week or over the weekend, asahan natin na mas tataas yung mga tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. So mataas sa tsansa ng kaulapan, mataas sa tsansa rin ng pag-ulan na ating inaasahan over the weekend. So itong western section ng Luzon, in particular, itong area ng Palawan, kasama dyan itong area ng Occidental Mindoro, itong western Calabarzon, Cavite at Batangas, possible dito rin sa area ng Metro Manila, Zambales, Bataan at Ilocos Region. So itong western Luzon, in general, towards the end of the week, asahan natin ang mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkilat na dulot ng southwesterly wind flow. So sa ngayon, wala pa tayo official na deklarasyon ng simula ng tag-ulan, no? Pero inaasahan natin in the coming days dahil nga posible nang umiral itong southwesterly wind flow sa western section ng Luzon, asahan natin na mas dadalas na yung mga pag-ulan throughout the day. So especially sa late afternoon to evening, mas dadalas na yung ating thunderstorm activity. Meanwhile, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, so itong eastern section ng ating bansa, eastern section ng Luzon, malaking bahagi ng Visayas, malaking bahagi ng Mindanao, magpapatuloy pa rin yung pag-iral ng easterlies. So mainit at maalinsangang panahon pa rin ang ating mararanasan. Sasamahan lamang yan ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Haring araw sa Kaminilaan ay sisikat mamayang 5:26 ng umaga. Lulubog naman mamaya sa ganap na 6:20 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga thunderstorm advisories or rainfall advisories na posibleng i-issue ng ating mga Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulat.